Magandang araw po at welcome po sa ating programang Manage Life Radio, maging sa ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, sa mga estudyante po natin sa The Late Start Investor. Magandang araw po sa inyo at masayang pakikinig. Sa ating mga estudyante sa Think and Grow Rich class, magandang umaga po at masayang pakikinig sa araw na ito. Nais ko po kayong i-challenge sa araw na ito patungkol po sa mistakes. Merong sinabi si Zig Ziglar na 3 bagay, 3 things to do when you make a mistake. Kung tayo po yung nagkakamali, di po ba nakakahiyang gawin yun, nakakahiya. But the test of a true mature person is to admit that we committed mistakes. Meron 3 bagay na gagawin daw, sabi ni Zig Ziglar, kung tayo ay makagawa ng mistakes. Ang ganda nga sana kung halimbawa ganito ba, na bago pa man darating yung isang bagay, alam mo na magkakamali ka kasi hindi mo nagagawin, no? Pero hindi eh. Dadaan talaga tayo sa tinatawag na mistakes. Kung pwede lang sana makapag-avoid tayo ng mistakes, no? Pwedeng maiwasan yung mistakes na ginagawa o na magagawa pa natin, then we will do. Pero hindi unwise din yan eh. Kasi mula sa mistakes natin, lumalabas yung major accomplishments. Dahil nga sa mga mistakes natin, naging springboard ito for success, no? Di doon tayo nagja-jump start, doon tayo nag-uumpisa na magkaroon ng knowledge and understanding or greater knowledge. Meron sinabi si Zig Ziglar na isa sa mga lab assistant niya during the time na gumagawa sila ng lamp, no? Si Thomas Edison, ang lab assistant niya, yung nagsabi na after 700 experiments, sabi niya na, alam mo sir, pagod na talaga ako, dry na ako. Pagkatapos itong lahat ng mistakes, errors at mga maling mga starts, no? Sabi niya, sa palagay ko, hindi na ako maniniwala ang project na ito ay valid. Pero sinabi sa kanya ni Edison, hindi mo sinasayang ang panahon mo. Ang nangyari ay totoo. Nalaman mo ang lahat-lahat sa project na ito. Mas marami ka pang alam kaysa the rest ng nabubuhay sa project na ito. Sabi niya, hindi ka nakagawa ng mistakes, kundi nagkaroon ka ng tinatawag na education kung ano yung mga bagay na hindi mag-work out. So bumalik yung assistant niya, bumalik sa trabaho at nagkaroon ng bagong lakas. Anong gusto niya iparating dito ni Thomas Edison? Ang gusto niya iparating ay ganito. When we learn mistakes or when we have mistakes, we learn new things. We have this education at alam natin ano yung mga bagay na hindi mag-workout. Halimbawa, sumubok ka ng isang negosyo tapos hindi na-click kasi merong mga lapses. Di alam mo na ngayon kung saang bagay o saang banda ka nagkakaroon ng lapse at bakit hindi siya nag-work. So you learn something about it. Don't just simply assume na dahil mistakes ang isang bagay, wala na yun, error na yun talaga. So ito yung 3 bagay, sa walang pagtatagal kasi medyo tumagal na, banggitin ko yung 3 bagay na sinasabi natin dito na paano mag-handle ng mistakes. Number 1 is, see the mistakes as a step on the road to a solution. Tingnan daw natin ang isang mistake bilang bahagdan, no, para sa solusyon. Don't let mistakes depress or discourage you. Instead, make this a stepping stone. Do not make your mistake a stumbling block. Huwag natin siyang gawing katitisuran yung mistake na nagawa natin. Bagkus gawin natin siyang stepping stone, no? Parang bahagdan papunta dun sa success. We must realize that depression and discouragement are negatives that limit the future. Kung madi-discourage tayo, our future are limited. Why? Because we stop to try again because of these mistakes. So, ang pinaka-the best na gagawin, pinaka-unang suggestion na binigay po sa atin ni Zig Ziglar is simple, but to see these mistakes as a stepping stone, no? As a step to a solution. Kaya kung may darating man ng mga mistakes, huwag ma-discourage. Tuloy pa rin ang tuloy pa rin ang birada, no? Tuloy pa rin ang trabaho. Pangalawa po is admit the mistake. Totoo, minsan nakakahiyang aminin na nagkamali at may nagawa tayong failure. Pero the moment that we recognize that we committed an error, this is a sign of maturity, no? You don't blame anyone, hindi mo sinisisi ang kahit sino sa mga pangyayari because you take full responsibility of what really is happening. That is what we call the true test of a matured person. Now, not to recognize them is to deny them that you commit a mistakes, right? And the reality is that denial is more than just a river in Egypt.
It's something that you will limit your future. Now, what do I mean with this? When you deny that you don't commit a mistakes, you will not fix it. Why? You don't have a recognition on it. Maliban kung hindi natin alam na tayo nagkakamali, bakit natin aayusin? Hindi naman pala tayo nagkakamali. No? So when we don't admit that we commit an error or a mistake, of course, there's nothing to mend. Walang bagay. Wala ka namang aayusin pala kasi wala naman palang nagkakamali. No? But remember this, the best way is when we commit mistakes, admit, nagkamali tayo dyan. So start tayo uli. Ganun lang kasimple. Huwag nang pahirapan yung buhay, no? Life is so simple. Huwag nating masyadong takpan yung sarili natin from errors and faults. Kasi ang bata man din, nadadapa rin minsan bago ito natutong maglakad. Ganun po yan, no? At mayroon bang taong nagsabi, wag mo nang patayuin yung bata, wag mo nang palakarin uli. No. The child will continue still to walk despite of that fact na nahulog o nalaglag siya. Probably the next time na tatayo siya ay meron na siyang hahawakan. He will try other things, no? Just to move. Ganun po, kung gusto po natin na maging successful sa buhay, then find ways that we can walk kahit madapa pa tayo. Number 3, last but not the least, know that it's only when you ignore the mistake that it is negative. Mistake is only a negative when we ignore them, when we just simply don't recognize them, no? Pero kung i-confront natin ang mistake, we are taking full advantage of it as the positive they are. Why? Because the moment that we recognize nga na ito ay isang pagkakamali, magkakaroon tayo ng tsansa na tingnan kung saang bagay tayo nagkamali at doon tayo magwo-work out, no? Doon tayo mag-uumpisang muli. Kaya po ang challenge ko po sa inyo ay ganito. When you face some mistakes in life, just simply admit it and say sorry and start all over again. When we commit mistakes in our business, kung magkaroon tayo ng mistakes sa business natin, start all over again. Paano yun? Kung naubos ng puhunan, start all over again, no? Don't be discouraged. Paano yan? Sumali ka sa stocks, tapos nalugi ka, then learn from it. Because mistakes is a learning instrument for those who want to become successful. Siguro naman, wala pang taong nag-aral magbisikleta na hindi nahulog sa bisikleta o natumba. Tama po ba? So tayo pong lahat ay dumadaan talaga sa maraming mistakes. Ngayon pa tayo hindi kayang tumanggap ng pagkakamali. Now this is the moment na mag-isip-isip tayo. Kung hindi natin kayang tanggapin yung pagkakamali na ating nagawa, then you are not ready also to progress and to succeed in life. Kung halimbawa, meron kang inumpisahan ngayon na isang endeavor o isang negosyo or business venture, tapos napapansin mong parang hindi maganda ang takbo, no? At para bang na-fail ka for 1 month, hindi kumikita ng maganda. Then do not consider yourself as a failure because failure is not a person, it is an event. Hindi po tayo failure na tao. Kung alam mo, na-fail ako, failure ako. Mali na yung sabihin mong failure ako. Ang pinakatama is, na-fail ako, but I have to stand. Kasi kung sinabi mo failure ako, that is your identity. It's who you are. But when we recognize that we just failed, then we can start all over again. Mag-umpisa tayong muli. And from that day on, nung na-recognize natin na nag-fail tayo, we can work out possible ways to achieve the betterment of our businesses. Ngayon, kung nalugi ka sa isang aspeto, halimbawa, na-fail ka sa tinatawag na marketing, o din, work out your marketing plan. Kung na-failed ka doon sa human resource, then work out your human resource. Kung na-failed ka sa customer service, then work out your customer service. Kung ano yung napapansin natin na merong failure, then we can start from where we fail, no? Alangan namang dito ka bumagsak tapos 1 kilometro ka pa bago tumayo. Kung saan ka bumagsak, doon tayo tumayo. That's the right way to look at it. Kaya po, muli ko pong sasabihin sa inyo, we have to look our mistakes as education for every one of us. Sa muli po, ito si OG Solitario, mula Lunes hanggang Biyernes, na magpapaalala sa inyo at magcha-challenge sa inyo, don't just survive, but also thrive.
Rich for Managed Life. Hanggang sa muli po, paalam at God bless po.